So guys, bigay lang po tayo ng reaction dito sa video po ni General Macanas. Patungkol nga ito kay Senator Bato de la Rosa. Sabi niya dito sa title, Senator Bato, panalo masaya. Boyeng Junbek Rimulya lumuluha sa pangyayaring ito. Bakit kaya mga kababayan? So pakinggan natin yung pahayag ni General Bacanas dito sa The General's Viewpoint. So ito na po. Hello mga kaibigan, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mike Romero. Magandang balita ito kung totoo. I'm not sure gaano katotoo itong post na ito. Basahin ko lang. The Supreme Court issued an order that the arrest warrant against Senator Bato de la Rosa cannot be implemented because the matter must first be decided by the Supreme Court of the Philippines. So ito, mayroong pinos na parang quote from the Supreme Court Chief Justice. Hindi nila pwede i-take effect agad ang arrest warrant. Picture ni Chief Justice Gismondo. Naglabas ng kautusan ng Supreme Court na hindi maari basta i-implement ang arrest warrant kay Senator Bato dahil kailangan umano itong dumaan muna sa proseso. Kailangan umano itong desisyonan muna ng kataas-taasang hukuman ng korte. So, nag-research ako, tinignan ko sa other sources. Wala namang ibang sources na nagsasabi nito. Kaya I am not sure kung totoo ba na may order. Ang alam ko lang na order is yung guidelines na ipinalabas ng Supreme Court. Guidelines. Na ang sinasabi sa guidelines ay ito nga, yung extradition ng isang Pilipino is not an executive function or executive decision. It is a judicial function. Ganon ang pagkasabi sa guidelines ng Supreme Court. Baka itong guidelines ng Supreme Court ang basis ni Mike Romero na nag-post nito. But mas maganda sana kung mayroon pang ruling, hindi naman ruling siguro. Paano ba ito? Kasi meron ng petition si Senator Bato sa Supreme Court tungkol sa arrest warrant na kung totoong meron, pwede bang i-direct ng Supreme Court ang DFA, DOJ para ipakita yung totoong warrant of arrest. Kaya lang, hindi pa nagdesisyon ng Supreme Court, pinapa-comment lang ang mga respondents. Basta I'm sure hindi papayagan ng Supreme Court na basta-basta na lang paglabas ng warrant of arrest dadakpin na si Senator Bato na walang assurance na hindi siya dadaan sa korte. Kaya ngayon, hindi ko masisi si Senator Bato na nagtatago. Panigurado lang. Sa BICAM conference, dapat nandun siya. Simula kahapon, ngayon magtutuloy mamayang alas 2. Tinatawagan daw siya ni Senator Gatchalian, kaya lang wala, hindi siya matawagan. I think 2 days ago, parang nagparamdam. Nag-post siya ng picture na yung hawak-hawak niya yung apo niya. Baka kalit lang, kalit, ano ba yung kalit? Yung biglaan lang dalaw, na-miss niya siguro ang kanyang apo. Kasi parang bagong panganak pa yung apo niya, hinawakan niya. Siguro sandali lang yun. Kaya lang ipinost niya. Alam niyo kaming mga seniors, napaka-importante ang mga apo. Mas mahalaga pa ang apo kaysa mga anak. Kaya naintindihan ko si Senator Bato na nag-post siya ng picture na kanlong-kanlong niya ang kanyang apo. Okay, so balik tayo sa issue. Pagdating ng warrant of arrest na tingin ko meron yan. Kasi si Attorney Rocky nang nag-warning kay Senator Bato na
huwag kang pahuhuli sa gobyerno. Magpaposas ka na sa korte. Sabi naman ni Senator Padilla, huwag kang mag-surrender sa mga banyaga, foreign power. Magtago Tama, ka. Kung ako si Senator Bato, magtatago rin ako. Kasi walang assurance eh. Tama. Senator Cayetano, ganun din ang punto niya na kung sana meron lang firm assurance ang administrasyong Marcos na dadaan sila sa korte. Sabi niya, kami na sa minority bloc ang kakausap kay Senator Bato na magpakita. Wala, Kaso wala tahimik sila eh. Oo, tahimik nga. Kaya ako wala na akong tiwala dito sa administrasyong ito pagdating sa bagay na ito kasi nagawa na nila. Yan na, dating presidente. Highest presidente nakatanggap ng highest approval rating pag alis niya sa pwesto. 88%. Tapos nakaya nilang gawin na ikidnap. So kung ginawa nila yan kay PRRD, sigurado gagawin din yan kay Senator Bato. Kaya to me, opinion ko lang ito, tama lang yung ginawa ni Senator Bato na nagtatago. Ito naman ngayon si John Vic Remulla, nakakatawa. Talagang very confident din talaga itong si Secretary John Vic. Sabi niya na, minomonitor namin si Bato. Alam namin kung nasaan siya. The moment na darating na yung warrant of arrest, handa na kaming dumampot sa kanya. Wow, di ba? Ang galing. Parang yung kapatid din niya, si DOJ Secretary Remulla, no? Ganyan din ang mga payag niya kay DG Bantag. Ngayon, sobra 3 years na, wala pa rin, hindi pa rin nila mahuli-huli si DG Bantag. I don't know kung I'm sure nasa Pilipinas lang si DG Bantag, nasa isang lugar na maraming nagmamahal sa kanya na hindi siya tratraidorin at itatago siya. Yun ang pagkakalam ko. Kung saan lugar yun, wag ko na lang akin lang yan total. Personal evaluation ko lang yan kung nasaan siya. Ano pa? So, good luck sa gobyernong ito kung paano nila huliin si Senator Bato. Sana naman susunod kayo sa batas. Paano yan? We can bend the law. Anong sabi ng ombudsman ngayon? Yeah, we can bend the law. So, wala na. Kaya hindi na sila magtiwala sa gobyerno ito dahil pwedeng i-bend the law. Depende sa gusto nilang mangyari. Okay, salamat mga kaibigan. So, ayun mga kababayan, ano ang pahayag nyo dito sa isiniwalat ni the General's viewpoint na si General Macanas, no? Dito nga po patungkol kay Senator Bato, mga kababayan. So, tama naman ang ginawa ni Senador Bato, no? Kasi wala siyang assurance kung ipagtatanggol ba siya ng gobyernong ito. So, sabi nga ni Attorney Harry Roque, magpatali na sa Korte Suprema, mga kababayan, no? Itong si Senador Bato kasi delikado itong gagawin ng gobyerno. Mukhang ibebendalo, mga kababayan. Mukhang gagawin si Senador Bato katulad kay former President Duterte. Kaso ang mahirap dyan, mahihirapan sila, mga kababayan, kasi nga alam naman natin dating sundalo si Senador Bato na maraming pagtataguan yan na talagang hindi basta-basta mahanap na ng kung sino-sino at talagang malalagpasan din to ni Senador Bato, no? So malayo-layo pa, 2028 pa, mga kababayan, no? Yung election. So palagay ko naman kaya itong malagpasan ni Senador Bato de la Rosa. So aayon din ang panahon, no, mga kababayan. Hindi naman lahat ng panahon ay sa kanila yung pamumuno. May karma nga, mga kababayan, di ba?
May karma nga na tinatawag. Kung panahon mo ngayon, bukas, iba na naman. Sa iba na naman ang mamumuno. At naniniwala tayo sa mga ganyang nangyayari. So, yun lang po mga kababayan. Mag-comment kayo dito sa pahayag ni General Macanas to. Patungkol dito kay General Bato de la Rosa. Na title niya nga, Senator Bato, panalo masaya. Boying John Vic Romulia lumuluha sa pangyayaring ito. Kaya siguro title niya ito mga kababayan. Kasi mahihirapan silang huliin si Senador Bato de la Rosa. So, yun lang po mga kababayan. Palagay ko hindi pa huling buhay ito si Senador de la Rosa kasi ayaw niya mangyari yung nangyari katulad kay former President Duterte na bigla na lang dinampot ng nakakagulat yung ginawa nila kay former President Duterte. Ayaw mangyari ni Senador Bato yung nangyari kay Tatay Digong. Kaya yan, pinaghandaan niya na talaga ng maigi mga kababayan. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa ating mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po mga kababayan.